Nagkaroon ng surprise inspection ng kapulisan sa Antipolo. Inuna ng mga kapulisan na inspeksyonin ang bentahan ng paputok na malapit sa daang patungo sa Inulugan Taktak. Unang hinagilap ng kapulisan ang safety equipments tulad na lamang ng fire extinguisher at karatula. Sunod naman na tinungo ng kapulisan ang Kogyo na kung saan walang designated area pero meron pa rin nagmatigas na nagtinda ng pinagbabawal na paputok. Habang nag-iikot ang kapulisan, kapansin-pansin ang isang maliit na tindahan na ito na may display rin na illegal na paputok. Opo ka doon. Nagporsinto lang yung bata kasi nag-aaral, working student. Kasi graduating ng grade 12, may babayaran siya sa eskwela. Kaya sabi ko, sige, tinda tayo. Pero alam nyo po, nabawal yung... Hindi po, ngayon lang po, talaga. Totoo po. Ngayon na alam nyo po, nawinarningan na po kayo na bawal po magbenta ng mga gantong paputok. So may designated area magbebenta pa rin po ba kayo? Hindi na po. Ibibigay na po namin sa may-ari. Paano yan? Magkano yung lugi ninyo? Ayun na nga po, hindi namin alam kasi kadi-deliver lang po niyan kagabi. Ngayon, sabi ko, para mabentahan tayo, dito tayo pumesto muna kay Manay. Kasi hindi namin to pwesto, dito lang kami nakitinda. Huling binulaga ng mga kapulisan ang mga tindahan ng paputok sa bahagi ng Marcos Highway. Dito na tumambad ang kahong-kahong na illegal na paputok tulad na lamang ng Sawa, Centro Inudas at Whistle Bomb at 5-star. Nagtitinda ka rin ng ganyan, sir? Opo, ay yung pwesto ko na sa kabila. Nagtitinda po ako niya, ayun yung pwesto ko sa kabila. Bakit kayo nagtitinda? Hindi po ba kayo aware na pinagbabawal po yung Centro Inudas? Hindi nga po akin to, ma'am. Paano nalaman yung presyo? Paano mo nalaman yung presyo kung hindi mo ikaw? Eh siyempre, alas namang magkakatabi. Pero wala kang tinda, sir? Na ganyan? Wala po, ma'am. Di sana nahulihan ako. Eh ako yung una-una nilang pinuntahan kaganina. Binuhat mo lang. Alin po? Anong binuhat? Sila kang kumuha sa likod. Okay. Sa patuloy na paggalugad ng pulisya, kanilang nadiskubre ang isang sasakyan na nakaparadang ito. Nang buksan, sandamakmak na illegal na paputok ang lumantad. Ayon naman sa pulisya, umabot ng 60,000 kabuuang halaga na kanilang nakumpiska ngayong araw. Okay, nakita natin kanina yung operations natin against illegal firecrackers. Ito yung mga pyrotechnic device at saka yung mga paputok. Nakita natin kanina. Overall, we were able to confiscate more or less 60,000 worth of prohibited firecrackers and pyrotechnics. Well, meron tayong ordinansa ng Antipolo, kung ano yung mag-apply, mas maganda na yun ang i-apply natin sa kanila. Pwede silang mapinahan, may penalty. Sir, for side lang, yung sa Boga, sir, meron na ba tayong ilang piraso na sa Boga? As of today, nung nag-umpisa tayo ng operation sa mga polyvinyl pipes, ito yung Boga, o improvised cannon na ginagamit usually ng ating mga kabataan. Meron na tayong more or less 1,400 confiscated na mga illegal na boga sa buong lalawigan ng Rizal. Nagninegosyo ko, pinagbabawal po ito, huwag nyo na pong hayaang sumugal po kayo kasi malulugi lang po kayo. Pangalawa, sa ating pong mga kababayan, huwag nyo na pong i-risk yung kamay nyo o kalusugan nyo ng ating mga kamag-anak, kapamilya, kapuso whatsoever. Huwag na nating isugal na ma-endanger po sila. Mayroon po na tayong mga otorisado lang na mga iba't ibang uri ng mga fireworks na safe po kayong gagamitin. So, mas maayos po na kumpiyansa po tayo lahat na safe po ang ating po mga ginagamit na mga fireworks habang sinasalubong po natin ang bagong taon. Kinabukasan, ipresenta naman sa Police Provincial Office ang mga nakumpiska na paputok sa buong lalawigan ng Rizal upang sirain at basain nang sa gayon ay hindi na makapaminsala pa ng mga kabataan. Yes, mas marami tayong nakonpiskang mga illegal na boga ngayong taon ng sunog. Kaya mahigpit po ang bilin natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung safety sa bawat community. Sa pinali na total amount na kinumpirma ni Police Colonel Felipe Maragon ay umabot ng 127,000 pesos ang mga nakumpiskang illegal na paputok. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.